Okay, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga taga-suporta ho dyan, sa ating mga sumusuporta po sa ating YouTube channel, sa mga datihan ko pong mga subscriber na kaibigan ko na po talaga sila dito. Marami po salamat sa inyong pagsuporta sa ating YouTube channel, na lagi po ang inyong pangalan nandiyan dyan ho sa comment section. Sa mga silent ho na nanonood sa ating video, na nagla-like ho, nanonood sa ating mga vlog, maraming salamat sa inyo na pagtitiwala dito, sa inyong pagsuporta sa mga subscriber rin ngayon na bagong pasok. Maraming salamat po ulit, lahat kayo, pasasalamatan ko kasi sa inyong pagtiwala dito sa ating YouTube channel. Sa dami-dami hong nagre-react, at least papaano napasama ninyo ako sa inyong pinapanood ng ating mga reaction ho dito. So sa lugar ko dyan sa Pilipinas, ako pala si Edgar Mejorara, isang OFW. Lugar ko dyan sa Pilipinas, sa San Carlos, Pilar, Bohol, sa mga igsoon diya, sa mga kaparyentihan, mga igagaw, lahat, mga silingan diya. Magandang araw po sa inyong lahat, magandang umaga. At sa mga ating mga kababayang Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapwa natin na mga Filipino, mga Bulanan nga nag-migrate sa iba't ibang panig ng mundo, lalo dito sa bandang Europe. Magandang gabi sa inyong lahat kasi magagabi na dito, o sa Amerika, Australia, lahat naabot sa may Thailand, lahat na naabot sa ating vlog, na napanood niyo ito, na natsambahan niyo magpindot nitong ating YouTube channel. So ito gawin ko ng reaction ngayon. Yung nangyari nga tong araw na to, na nanood ako kanina ng itong pang-anim na araw na itong impeachment trial, pero kanina walang nangyari. Walang nangyari talaga, as in, kasi itong impeachment, alam naman natin kung magkano ang kanilang ginastos nito tuwing may impeachment hearing. 20 million a day. Hindi lang ho yan buong araw ha. Ang ginagastos lang nila yan kung kailan sila magsimula at kailan sila magtitigil ang kanilang paghihiring. So imagine natin yan kung gaano kalaki ang pera na yan na ginagastos ngayon dyan sa impeachment hearing dito sa ating Vice President. At kanino bang pera yan? Di sa atin ho yan. 20 million a day. O nakagastos na sila ngayon ng 120 million kasi 6 days na ngayon. At alam nyo ba na ang impeachment na yan nasa 92 to 93 days ang kanilang gugugulin ho niyan. Kung talagang masunod ang kanilang ng schedule niyan, yan ang araw na gugugulin nila yan. So i-times natin yan ng 92 times 20 million a day. Magkano ang kalalabasan? Billion ho ang kanilang gagastusin ho dyan. Tapos ganun-ganun na lang. Bakit di na lang yan isahing araw na lang? Para hindi nilang gagastos ng ganyan kalaki, bilyon. Tapos yung iba dyan nagpapa-charming lang, lalo na yung ibang abogado dyan, yung mga ibang congressman nagpapaano lang, ginagamit lang nilang impeachment na yan para sa kanilang exposure ang nakikita ko. Nanghinayang ako ngayong araw na to na wala silang nagawa itong araw na to. Wala, English lang, bangayan, pa-Englishan ko sino raw magaling. Tapos ano na lang din lahat yan. May lang ako dito, suggestion dito sa kung sino yung mag-file ng impeachment. Halimbawa itong congressman na to, kung sino yung halimbawa si De Lima, kasi siya ho yung nag-sponsor, dapat siyang gagastos diyan. Pera nila. Huwag yung pera ng taong bayan. Para makita talaga natin na itong impeachment na to, kung hindi yan pamumulitika, kung talagang totoong nagkiha sila dyan, sama kasi kiha kahit ito sa Spain, ang tawag niyan dito sa may reklamo, kiha din Kasi ang salitang kiha kasi ibig sabihin yan, reklamo. Yan ang ibig sabihin niyan dito. So kung sino nagkiha niyan, siya ang mag-shoulder ng bayaran. Tingnan natin, yung mga hambog dyan na mga congressman na di mag-ambag-ambag sila, wag lang gamitin yung pera ng taong bayan. Para makita talaga natin, bakit kaya di sila gumawa ng batas na ganun? Para lang itong impeachment na to mag-iba naman. Sino yung nag-file ng impeachment? Shoulderin ninyo pagdating ng hearing. Huwag yung kunin sa pera ng taong bayan kasi
Kung ginastos ho yan, lalo ngayon, crisis. Ang daming mga kababayan ho natin na tinamaan ng lindol, tinamaan ng bagyo, tinamaan ng baha. Bakit di na lang ibigay yung yung pera na yan doon sa sobrang nangangailangan? Kaysa dyan mapupunta na puro kayo hearing na wala namang napapala. Ano ba mapapala natin dyan sa puro hearing dyan? Aber. Tinatrial nila si VP Sara, no? Ayan, nakatrial ngayon. Paano? Ang kalalabasan pa rin yan. Alam nyo, ang gagawin nila yan dyan, pagbubutuhan pa rin sa mga senador. Alam naman natin ang mga senador dyan. Kanya-kanya silang, may kakampi kay VP Sara, may kakampi kay Bongbong Marcos, yung mga congressman, ay mga senador ang bubuto dyan eh. Di, ang pagtatrial dyan, baliwala lahat yun. Naglalabas nga sila ng ebidensya. Kung may ebidensya man yan na totoong ebidensya. Lahat yun wala. Kasi, ang mga senador dyan, iba yan, sarado na rin ang utak eh. Kanya-kanya na silang partisan dyan eh. Kapartido ni VP Sara, ay di kami madadala sa ebidensya na nilalabas ninyo. Ganon din yung sa kabila, yung mga argumento nila dyan na ginagawa. Sabi ko, useless lang pala. Ilang impeachment na ba ang nangyari sa Pilipinas? Ma-impeach talaga ang wala pang na file ng impeachment sa Pilipinas na nasalbar. Talagang tuluyan nila yan. Involved kasi dyan pera. Kaya, nakikita ko dito, sabi ko sobra naman. Pang-anim na araw, wala silang nagawa. Puro lang ganun sila pa-Inglesan dyan, pok-pok dun sa may martilyo na yan. Sabi ko, kadiri naman itong mga politiko sa Pilipinas. Sabihin ko talaga, nakakadiri kayo. Imagine natin, aabot to ng 92 to 93 days. Magsawa tayo sa kapapanood yan. Parang 1 to sawa dyan ang impeachment na yan ni VP Sara. Kung hindi na lang yun, isahin na lang yan. Gawin nyo isang linggo, pinakamatagal. Para lalabas lahat ng ebidensya. Magpagod kayo dyan, bayad naman kayo eh. Di naman kayo dyan, di naman kayo na nakaupo lang dyan, pa-English kayo dyan. Wala namang yan, hindi kayo bayad, mga lintian man kayo. Nabubuisit lang talaga ako dito sa mga nangyari ngayon sa Pilipinas. Kasi sabi ko, tapos, ganito lang, ang presidente, saan nagpunta ngayon? Nag-umpisa itong trial na to ngayon, saan nagpunta ng presidente ngayon? Nasa Singapore. Tapos sabihin pa niya, may mga pirma-pirma pa kono na mga investment sa Singapore para sa Pilipinas. Puro drawing. Kailan lang yun nagpunta ng yan? Nung nagpunta ng Canada. Kailan yun maramdaman yung yung sinasabing mga yung mga investor daw na pupunta sa Pilipinas para mag-invest. Anong natin? Sabi ko, kung tayong mga mamayang Pilipino, puro na tayo dito sa mga nakikita natin dyan sa mga hiring-hiring na yan. Sabi ko, putra, wala talagang silbi ito. Kasi ang final pa rin ang magdesisyon yan mga senador. At nakikita natin ang mga senador ngayon nakakampi ni VP Sara kung ano nangyari. Ayan na nga si Alan Peter Cayetano. Nabuhay na naman yung itong ginagawang SEA Games dyan sa may Tarlac. Ito sa Kapas, Tarlac. Yung pinaka-controversial noon. Naalala ko yan. Yung kaldero, magkanong kaldero yung sisindihan ba? Kaldero tawag niyan eh. Hindi kaldero na pang saing, baka sabihin nyo, kaldero na pang saing. Kaldero ho yan, yung sisindihan nila nga pag pag nag-umpisa na yung tawag nito, yung SEA Games, parang sa Olympic ba? Kaldero ho yan. Tapos matatapos ho yan, yung apoy niyan, hanggat matapos yan, sige ang sindi niyan. Hanggat matapos yung SEA Games. At ang niyan, itong si Cayetano kasi ang dyan, yung chairman noon para mabuo ho yung committee na yon, yung siya atang speaker of the house noon eh. So ngayon, nakikita natin, sabi ko, politika ang lahat ito. Kung meron silang mga kaso niyan ni Cayetano halimbawa, antayin ninyo bago nyo file ng kaso yan, si Cayetano, tapusin yung impeachment. Para di naman kayo mapaghalata naman eh. Kung talagang fair ang laban dito sa impeachment, bakit
Kapag kalaban talaga sa politika, nakikita nila si Cayetano ngayon, ang tumatayo dyan, ano ginawa nila kay Marcoleta. Saan si Marcoleta ngayon? Ayan na, kulong na. Ito si Cayetano. Hindi magtagal yan, malayo na yung 2 linggo yan kay Cayetano kung hindi arestuhin yan. Maniwala kayo niyan. Hindi yan hindi yan pwedeng patagalin si Cayetano dyan. Kailangan talaga si Cayetano niya, patahimikin din ho yan. Marsyalo na ang dating ngayon sa Pilipinas Hindi lang ramdam. Ito mga lintik na mga dyan, mga tao, hindi kayo nakakaintindi dyan sa sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Yung nandyan ho sa Pilipinas, ano sa tingin ninyo dyan? Normal pa ba ho ngayon? Hindi ho normal ang takbo ng panggobyerno sa Pilipinas. Kapag against ka dito sa gobyerno, maordinaryong tao man yan, may mga politiko man yan, ay nako, wala na, nililigpit na ho yan. Si Marcoleta, kung hindi ho ito niligpit, ayan, tingnan natin yung mga pagalingan sa English yan kung hindi sila masupalpal dito kay Marcoleta. Kitang-kita naman natin kung sino ang inuuna na. O kanina, tumayo itong si Cayetano. Halata, na wag na nating hinto na ano ba itong nangyari sa Pilipinas ngayon. Yung kaso na yan, noong 2019, alam ko nagkaroon din ng hearing yan sa House of Representatives at saka sa Senado. Nagkaroon ho ng mga hearing yan. Tapos, talagang ipasok nila sa ombudsman. Di naman pwede iparating sa ombudsman yan. Kasi narinig na naman natin, narinig ko kanina si Matibag. Sabi ni Matibag, ang laking katiwalian daw ho yan. Ang laking involved na pera, bilyon ang pera talagang involved ang pera dyan, involved bilyon kasi sa laking ginawa ninyong dyan sa Kapas Tarlac. Kapas yan yung ginagawang parang, kasi nandyan na lahat ho daw yan. Yung tinitirahan ng mga athlete, ewan ko lang ngayon kung napakinabangan din yan. So during the time pa yan ni dating Pangulong Duterte. So itong lahat ngayon, basta lahat ng mga palpak itong sa gobyerno na to, hindi nila aaminin yan. Lahat na palpak nila kay Duterte ho yan. O yung mabanggit ko na lang din, yung sa Mandaluyong, yung 8 kilo na lang na bigas na pinamimigay. Kaninong palpak yun? Kay Duterte na naman yun. Yung kada sako naglalaman ng 10 kilo. Tapos nung tinimbang, 8 kilo lang pala. Kaninong palpak yun? Kay Duterte yun, sigurado. Kay lahat naman ngayon Kay Duterte ang mga palpak, hindi yung palpak ni Bongbong Marcos. Ano nangyari sa Pilipinas ngayon? Kasi sa sobra sa politika, yan nga sinasabi ko Itong Pilipinas, pag hindi talaga, kayo mga politician, kung hindi talaga, pag hindi kayo mag-sacrifice sa pagbabago ho talaga, yung every 3 years na eleksyon, dyan ho nasisira ang Pilipinas. Kasi dyan talaga, saan ba sila kukuha ng panggastos? Kasi pagdating ng 3 years, hindi ho sila bawi sa kanilang ginastos ng sa eleksyon. Nakikita naman natin kung magkano ang kanilang ginagastos tuwing eleksyon. Magkano ang nagbibigay ng donasyon? Kaya nga ito si Senador Marcoleta nakulong dito sa 75 million dahil sa mga donations doon sa mga tao na nagbibigay sa kanya ng tulong doon sa kanyang kampanya para makakandidato na senador. Paano kung wala kang pera? Di ka talaga kakandidato. Kaya nga nakikita naman natin dyan kung sino yung mga senador dyan na pabalik-balik na lang. Yung ibang mga senador dyan, inalipusta nito si Robin Padilla na walang alam. Mayroon nga dyan, pabalik-balik na lang tong ibang senador dyan na walang alam. Bakit yan Bakit yan si Lito Lapid? May alam yan. Ilang na to ni Lito Lapid? Ilang balik na yan sa Senado? Anong alam ni Lito Lapid? Ngayon, si Lito Lapid, mingaw pa. Tahimik pas mga kaluluwa. Walang nagawa. Sabi ko, ano to siya, pangdagdag ka lang ng buto dyan para ma-impeach si VP Sara tapos hindi mo na intindihan yung sitwasyon mo sa paligid. Hindi mo na intindihan yung issue ngayon. Oh my God, Pilipinas. Oh my God, panggobyerno ng Bongbong Marcos. Nagrarally nga, saan ang atensyon ang rally kung mag-rally man? Tanggalin nyo na. Kung mag-rally man lang, tanggalin nyo na. Hindi ho sapat yung magpaparinig lang kayo na grabe na ang korupsyon. Ultimatum na ibigay ninyo sa gobyerno ng Pilipinas.
Kasi kapag ganyan, pabalik-balik na lang, tanggalin nyo na yan. Kung may mga religious group na matapang talaga dyan, di anong gagawin ninyo yan? Puro lang kayo yung parinig, tapos wala kayong ano dyan. Wala kayong action dyan talaga. Yan naman talaga din ang dahilan na bakit kayo nagrarally dyan. Hindi nyo na ma-direct na ito yung gusto namin. Para hindi kayo makasuhan. Yan naman talaga eh. Kahit paanong tanaw ko dyan sa pagrarally, yan naman talaga. Kaya lang, ang inyong ipalit, takot din kasi kayo. Bakit ninyo, kung sugal nyo na, itong vice presidente na to, isugal nyo na. Kung hindi nyo, kaya nga. Ilang presidente naman napatalsik dyan sa people power? Dalawa na, yung tatay ni Bongbong Marcos. Tapos, ganyan, maghiring-hiring pa. Sinong panalo dyan sa hearing na yan? Hindi mananalo ang mga Pilipino yan sa mga hearing-hearing na yan. Kasi ang ginagawa ngayon sa gobyerno, hindi nga pinapakinggan yan. Yung mga hearing-hearing ninyo dyan, kayo lang nananalo dyan. Pero para sa taong bayan niya, hindi. Walang magbabago sa Pilipinas. Kahit patanggalin ninyo ang vice presidente, walang magbago sa Pilipinas. Pag ganyan pa din. Kasi, ubod na talaga na sa corruption. Kaya sabi ko, anong kasunod nito pag natanggal si VP Sara? Wala, di ba? Ganun pa din. Nakulong nga si Tatay Digong eh. Kasi ayaw nilang may mangialam sa politika sa Pilipinas. Ano nangyari? Wala rin. Wala. Kung tandaan natin yung mga ilang EDSA people power ang nangyari. Gumaan ba ang buhay ng mga Pilipino? Gumaan ba ang mga mahihirap? As usual, business as usual. Nakatira pa rin sa ilalim ng tulay. Nakatira pa rin sa mga squatter. Ako, sa Maynila, nakatira din ako sa squatter. Kaya, anong nagbago? After noong pinatalsik si Marcos Sr., pinatalsik si Irap, may nagbago ba? Wala nang pagbabago sa Pilipinas. Ganyan na ho talaga to. Tapos ang mga taong na hindi nakakaintindi, sige, okay lang yan si Bongbong Marcos. So harap-harapan na nga tayo niluluko na ngayon dito eh. Pigilan talaga nila na hindi magiging presidente si VP Sara. Pwede ba yun? Tanggalin niyo man yan si VP Sara. Ang mga tao, maghanap pa rin yan kung sino yung ibubuto na pagdating ng 2028. Hindi si VP Sara ang inyong nakapokus lang kayo na kay VP Sara. Kung tanggalin niyo yung mga tao kaya sa Pilipinas para walang buboto sa gusto niyo sa kay VP Sara. Kahit nandiyan si Sara Duterte, pag walang taong buboto sa kanya, hindi siya mananalo. Tanggalin niyo si VP Sara para hindi iboto sa mga tao. Ang mga tao maghanap ng yan. Maghanap ng sinong kandidato ang gusto. Ayaw lang talaga nilang kandidato sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Realidad lang yan.